Then we have the benefits. So yung benefits natin. So equal to total accumulated account value. So ito yung difference natin doon sa regular program, 'di ba? Sabi ko sa inyo, kapag nagbabayad kayo ng ganitong MSC, the chances na makukuha yung benefit is nandoon din sa MSC na yon. So dito, ang tinitingnan natin is magkano ang iyong na-contribute sa programa na to, and then yearly po ay ini-invest po natin ang inyong contributions, and then yearly makikita nyo na meron tayong return of investment or rates na binibigay para makita nyo ang income ng ating ng inyong contribution. Then shall be paid together with the regular SSS program. So ibig sabihin, once po na nag-file tayo ng regular program ng, for example, is retirement, babayaran din po natin ang inyong mandatory provident fund. Hindi na po kailangan ng ating mga miyembro na mag-file sa online or sa ating mga branches para makuha ang inyong mandatory provident fund. Once po na-approve ang inyong regular program, ito po ay pinoprocess din at papasok din ito doon sa bank account na dinesignate nyo sa regular program. Okay? Then we have the retirement and total disability may receive the benefits as follows. So, sa ngayon po, para sa mga miyembro na merong total accumulated account value na less than 100,000, ay yun po ay makukuha nila ng lump sum. So para naman sa mga miyembro na meron ng more than or 100,000 plus, ay pwede po siyang mamili na una is pwede niyang piliin is fixed monthly pension. So ibig sabihin lahat ng balance niya or lahat ng na-invest niya at kita ng contribution niya sa mandatory provident fund ay gagawin niyang pension. Ibig sabihin may marireceive siya in 15 years dito. Or mamimili naman siya, pwede siyang mag-combination. When we say combination, so ibig sabihin meron siyang lump sum at meron siyang monthly pension. So pwede siyang mag-lump sum up to 50% ng total accumulated account value niya, and yung remaining po ay gagawin nating pension. So it's up to the member kung paano niya ito gustong kunin. Then we have ito yung binanggit natin kanina, no? The total accumulated account value less than 100,000 shall be released in lump sum. So we have that regardless of amount shall be given in lump sum. So ibig sabihin, once po na ang ating membro ay nawala, ang death claim po ng kanilang mga beneficiary ay makukuha po yun ng lump sum. So kahit na ang contribution niya nandito ay more than 100,000 or sabihin natin nasa 500,000 na lump sum po nila itong makukuha. Then any remaining amount shall continue earning interest until the fully disbursed. Ang ibig sabihin nito, di ba yung total accumulated account value nyo, so for example, meron kayong 500,000. Yung 500,000 nyo ay ginawa ninyong pension. So divide natin by 15 years. So yung makukuha nyo monthly, kung makikita nyo may nilalabas tayo sa inyong monthly, pero meron pang remaining contribution doon. So for example na nakakuha ka na 5,000. So 5,000 monthly. Ang nailabas pa lang natin sa'yo is 5,000. So meron ka pang 495,000 na iiwan. Hanggat hindi po na ilalabas ang mga contribution na yon, yun po ay kumikita pa. So ibig sabihin, hindi lang dahil nag-file ka ng benefit claim sa regular program at dito sa mandatory provident fund ay tapos na yung pagkita ng inyong mga provident fund. Ito po ay kumikita pa yung mga natitira pa po at nandito pa sa amin or nandito pa sa SSS. Kaya po, yung chances na makuha nyo po yung benefit dito sa programa na to is pwede siyang mag more than 15 years. Kasi kumikita pa po siya ng tuloy-tuloy. Okay? Then we have the 2 layers of Social Security scheme. So para makita nyo yung difference nung benefit na binanggit kanina ni Ms. Chris at yung benefit na babanggitin natin ngayon, kung nasaan ba sila or paano nyo ba dapat tinitignan itong mga benepisyo na to.
So first, we have the defined benefit. When we say defined benefit, this is the pool contribution of members with underlying subsidies, benefit amount based on the formula incorporating number and amount of contribution. So in short, ito yung tinatawag nating social insurance. So ito yung mga benefit na binanggit kanina ni Miss Grace na we have the 7-in-1 benefit. So, ito po yung tinatawag nating defined benefit. So, in short, kapag po tayo ay nagko-contribute sa SSS, kung makikita nyo kung anong under ng monthly salary credit natin, ay yun din ang makukuha nating benepisyo sa future. So, sa iyong pagbabayad, ngayon pa lang, pwede mo nang i-assess kung magkano ang makukuha mong benepisyo sa future. So, in short, medyo alam mo na. Then the second, we have the defined contribution. So the defined contribution is the individual member account, accumulated value of contribution and investment earnings. So makikita nyo dito sa defined contribution ay may binabanggit na tayo na investment earnings. So in short, ito ay kumikita. Then we have the benefit amount dependent on the actual account value of the time of contingency. So in short, ito yung mga tinatawag nating provident fund. Ibig sabihin na tayo ay nagko-contribute pero ang beneficial nito ay hindi pa tayo sure kung magkano ang ating makukuha. Ang pinaka-sure natin is magkano ang ating ininvest. So, magkano ang inilagay natin, makukuha natin yan. Then, aside doon, ito yung mga contribution na ini-invest ng SSS, sabihin ito ay lumalaki. So, sabihin, ang makukuha natin is more than doon sa contribution na binibigay natin or ini-invest natin dito sa SSS. So, mapapansin nyo, meron tayong mandatory and the voluntary provident fund. Then we have the SSS Benefits Program. So kanina yung ang diniscuss is the regular program. So makikita nyo siya yung nasa baba ng ating pyramid. O siya ang ating social insurance. So ibig sabihin, once na nag-contribute ka sa SSS, automatic ang una mo makikita is the regular program. So ito yung 7-in-1 benefit. So social insurance as basic safety net of all members. So ito yung tinatawag nating defined contribution. So, ibig sabihin, pag contribute mo under this MSC, the chances na ang makukuha mo din na benefit sa future ay nasa ganoong amount. Then, we have the mandatory provident fund. So, the mandatory provident fund is a defined contribution. So, ito yung mga dito sa mga nanonood ngayon. So, kung ikaw ay nagbabayad ng contribution sa SSS more than the 20,000 MSC, ikaw ay automatic na nagiging membro ng programang ito. Then, aside from that, if the members have excess money pa, so kaya mo pa mag-contribute kasi meron tayong mga miyembro na nagsasabi na meron pa akong pera and then gusto ko pang mag-contribute sa SSS pero meron kayong coverage lang ng contribution based doon sa nilalabas namin contribution table. So kung mapapansin niyo kung nakita niyo na yung circular namin na bago, we have the 2024-006210. So ito yung bago nating contribution table at makikita nyo doon na meron tayo. Ang pinakamalaking contribution is 5,280 para doon sa mga covered employees. Then yung iba naman dahil hindi sila covered employees or the voluntary members, we have the 5,200. So makikita na kaya ko pang mag-contribute ng more than that. So, bakit hindi ako hinahayaan ni SSS? Kasi gusto kong lumaki yung pension ko na makukuha sa future. So, ito po yung ginawang programa. Ito yung Provident Fund na tinatawag natin Pension Booster. Ito yung pwede nyo ilagay dito yung mga contribution na gusto nyo pang ipandagdag dito sa SSS. So, next we have ito yung sinasabi natin kanina, no, na nagkakaroon ng confusion sa ating mga members. Yung first year ng mga programa na to, we have the Mandatory Provident Fund or nung 2021, lumabas ito. So tinawag natin siyang Workers Investment and Savings Program or WISP.
And then, December 2022, lumabas naman yung Workers Investment Savings Program Plus o yung tinatawag nating WIS Plus. Then, last June 2024, nagkaroon tayo ng rebranding kasi nagkakaroon ng confusion nga din yung mga members natin na nahihirapan sila i-pronounce yung WISP. Minsan nagiging WISH, minsan nagiging WIPS. So, para mas madaling maintindihan, so yung WISP ay ngayon ay tinatawag na nating Mandatory Provident Fund na narinig nyo, for sure narinig nyo rin to last time na tinawag din na Mandatory Pension Booster. So para maliwanagan kayo, yung WIS, yung Mandatory Pension Booster, ito po ay tinatawag na ngayon na Mandatory Provident Fund. And then doon naman sa voluntary program, so yung tinatawag na WIS Plus, then narinig nyo na rin to na tinawag na Voluntary Pension Booster. Ngayon po ay siya na ang tinatawag natin na Pension Booster. Okay? So yun po yung para po mabawasan ng ating confusion doon sa mga pangalan ng ating Provident Fund. Okay? So ngayon po mas magpo-focus tayo doon sa pension booster, pero bibigyan ko kayo ng konting info lang dito sa Mandatory Provident Fund. So nililesen natin yung confusion ng ninyong mga member doon sa dalawang Provident Fund natin. Since yung Mandatory Provident Fund kasi, ito ay binabayaran ng ating mga miyembro kasama yung contribution nyo po sa SSS. So, kasabi ko nga kanina na meron tayong circular number 2024-006-10. So, ito yung mga bagong contribution table na makikita nyo yung regular na contribution ng mga miyembro papunta sa regular program, tapos kasama dito yung Mandatory Provident Fund. So we have the Mandatory Provident Funds na in-implement in year 2021. So para magkaroon kayo ng reference, so makikita nyo ito, we have the SSC Resolution number 458 noong September 9, 2020. So magiging guide niya yan. So para dun sa marami pang question. Then we have the circular number 2023-008. So yan. So pwede nyo pong i-visit yung mga reference na yan. So who are covered para sa Mandatory Provident Fund? So all private sectors, employees, self-employed individual, OFWs, and voluntary members. So in short, lahat ng SSS member ay pwedeng mag-join dito. Pero, ang tinitignan natin sa para makapag-join dito ay yung mga membro na merong monthly salary credit na excess of 20,000 and with no final claim. So, ibig sabihin, lahat na nag-e-exceed sa 20,000. Last year, so for sure, kabisado niyo po yung contribution table natin last year. So, last year, yung contribution natin is nasa 30,000 MSC ang maximum natin. And then, under the 20,000 MSC, ang equivalent contribution natin doon is 2,800. So, lahat na nagko-contribute ng more than 2,800, yung excess na yun ay napupunta po sa mandatory program. Then, and with no final claim. When we say final claim, ito po yung tinitignan natin doon sa regular program, yung binanggit kanina ni Ms. Chris. So, tatlo lang ang tinitignan natin. Kung ang SS member ay meron ng retirement claim or yung meron naman siyang total disability claim or meron man siyang death claim. So kung merong mga claims na ganito, itong tatlo na to, ay maaari na po niyang makuha ng membro or ng kanyang beneficiary ang benefit niya dito sa Mandatory Provident Fund. Then, how to enroll? Sabi nga natin kanina, lahat ng may excess ng 20,000 MSC ay automatic na magiging membro ng mandatory program. So, wala tayong enrollment, automatic sila ay magiging membro dito once na nag-contribute tayo ng more than 20,000 MSC.